May mabigat ngayon na pinagpipilian ng Lakers sa trade na mangyayari mga pare ko, dahil ayon mismo sa report maliwanag na pwede nilang makuha itong si Giannis sa isang trade. Pero kung makukuha nila yan, possible na hindi na matuloy yung balak nila na makakuha ng isang center para sa susunod na season. Itong center kasi ng Brooklyn Nets talaga yung minamata nila, si Claxton. Ang problema lang ng Lakers mga pare ko kung desidido sila na makuha itong si Giannis sa trade, maaaring ipagpaliban ulit nila ang pagkuha ng isang sentro na naging problema nila sa playoffs. Si Giannis kasi ngayon open-minded na nga sa pag-alis mula sa Milwaukee Bucks. Yan yung mga lumalabas na report mga pare ko. Matapos kasi yung pagkatalo ng mga yan sa unang round pa lang ng playoffs laban sa Indiana, inasahan na talaga na yan yung posibilidad na gawin nitong si Giannis. At mas nagiging makatotohanan pa yan dahil ngayon may kontrata na lang na 62.7 million player option itong si Giannis para sa 2027 to 2028 season. Si Giannis kasi ngayon may kabuang kontrata na 228.2 million sa loob ng 5 taon na nagsimula noong 2021, pero pagpasok ng 2023 mga pare ko, pinili niyang tanggapin ng isang 3 years extension na nagkakahalaga lang ng 175 million na nagsimula naman ngayong 2025 to 2026 season at magtatapos sa 2027 to 2028. Kaya ang last year ngayon nitong si Giannis sa Bucks nagkakahalaga lang ng 62.79 million sa 2025 to 26 season. Kaya mas lumiliwanag pa ngayon na pwedeng siya na rin mismo yung mag-decide na bumitaw dito sa Milwaukee Bucks dahil sa kagustuhan nga raw nito na makakuha ng pangalawang championship title at hindi niya na ito magawa ngayon sa team ng Milwaukee. Ang Lakers at Brooklyn mga pare ko yung dalawang team na matunog para sa trade dito kay Giannis. Ang problema lang kasi kung kukuhain ng Lakers itong si Giannis, mauubusan na sila ng salary cap at mga trade asset para makakuha ng isang high level center. Yan yung nakikitang problema para sa Lakers kung itutuloy nila ang trade para kay Giannis. Malaki naman kasi talaga ang potensyal na makuha nga raw nila itong si Giannis, lalo na ang nasa trade package ng Lakers dito sila Reeves, Dalton Knecht, Hachimura at Gabe Vincent. May kasama pa yung mga first round pick mga pare koy. Kaya malabo rin na matanggihan ng Milwaukee Bucks ang trade offer na to ng Lakers kung puprosigin nga raw ni Rob Pelinka na makuha itong si Giannis. Kaya naman talagang makukuha nila si Giannis pero hindi nila makukuha ang potential center na nauugnay sa kanila mula naman dito sa Brooklyn. Ito nga si Claxton na 6'11" center mga pare koy, na isa rin talaga sa minamata ng Lakers mula nung mid-season trade pa lang. Yan yung magiging problema and isa lang panigurado yung kayang opera ng Lakers, lalo't nasa restriction na yung mga yan para sa off-season trade. Even na mataas ang interest nila kay Giannis, mababaliwala yan lahat sa oras na kumilo sila para makuha itong si Nick Claxton. Dahil ang kailangan nga ng Lakers masolusyonan yung problema nila pagdating sa kakulangan sa frontcourt defense at isang rim protector. Kaya nakikita ngayon na baka lang mga pare ko mas i-priority ng Lakers ang pagkuha dito kay Claxton kumpara kay Giannis. Isa rin kasi itong si Claxton na may pinakamalaking salary contract pa dito sa Nets na may halagang 97 million sa loob ng 4 na taon. Isa yan sa mga defensive player ng Nets pagdating sa paint at mahusay na rin protector. Kaya nakikita ng mga analyst na ito yung center na kinakailangan talaga ng Lakers ngayon at nakikitang magiging fit para dito kay Luka at LBJ pagdating sa taas ng IQ ng mga to sa pagiging playmaker. Paniguradong magiging effective ang mga lob pass and pick and roll play nitong si Luka kung maiko-combine nga raw dito kay Claxton. Kaya mas inaasahan na gagawa ng hakbang ang Lakers para dito sa net center.